Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2541. Tinapakan pa niya ang armor. Nakakatawa lang ang ugali niya. Nakakainis ito. Bakit ang mga naturang high-level battlesuit ay walang function na automatikong lumawak? Anong basura? Napabuntong hininga si Alex nang makitang ganito ang kilos niya. Ang mga battlesuit na ito ay malamang na ginawa para magamit sa lugar na ito, kaya ginawa ito upang magkasya sa may-ari. Masyado ka lang malaki. Hindi nagustuhan ni Shirley ang pahayag na iyon. Hinahalikan mo ba ang iyong ina gamit ang bibig na iyon? Paano ako masyadong malaki? Napakaliit mo, maliit kang nutfeller. Ano ang ibig mong sabihin sa mani? Ang iyong maliit na mani. Hindi nakaimik si Alex. Ito ay malinaw na isang insulto. Hindi ko sinasadyang pinayagan siyang i-slide iyon sa usapan. Napatingin tuloy si Shirley sa singsing na kinuha ni Alex. Anong nasa loob? Naglabas si Alex ng isa pang battlesuit, may isa pa dito, pero pareho lang ang laki, kaya iligtas mo ang pagkabigo. Ngunit, sa tingin ko walang magiging problema kung ito ang gusto mo. Ito ay nababanat. Ano? Itinuro ni Alex ang tanging natitira sa bangkay ni Alisa. Isa itong pares ng puting hot pants. Sa panahon ng laban, napansin ni Alex na ang hot pants ay isang medyo makapangyarihang kayamanan, partikular ng sinisipan ni Shirley si Alisa sa Pandia. Bukod dito, mayroon itong magandang pagkalastiko. Noong una, bahagyang naiinis si Shirley sa ideya nito. Gayunpaman, napahiya siya matapos isipin kung paano siya palaging nakahubad sa harap ng isang lalaki. Bagamat kalansay lamang, agad niyang hinubad ito sa bangkay, nagtago habang sinusubukan. Maliban doon, napansin din ni Alex ang isang bib sa ring. Hindi sigurado kung para saan iyon, nagpasya siyang ibigay na rin kay Shirley. With this, parang nakabikini si Shirley. Hoy, maganda iyon. Para kang mga skeleton pirates sa Pirates of the Caribbean, papuri sa kanya ni Alex. Pirata ng Caribbean. Ano yan? Ipinaliwanag sa kanya ni Alex na ito ay isang napaka-interesante na serye ng mga fantasy swashbuckler na pelikula. Ngunit sa lahat ng maaari niyang itanong, tinanong niya, maganda ba ang mga babaeng pirata? Nag-isip siya bago sumagot, oo, sobra. Sumagot si Shirley, pagbalik natin, papanoorin ko ito kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Nagpasya si Alex na huwag ituloy ang pag-uusap na ito at itinuro sa halip ang bangkay ni Alisa. Pumunta ka muna sa ilang mga pattern ng buto. Ang mga dilaw ay maaaring makatulong sa iyo na mabawi ang lahat ng kapangyarihan ng kaluluwa na nawala mo mula sa iyong mga bali. O at, hindi mo kailangang maging ganoon kapadalos-dalos sa iyong mga laban sa hinaharap, okay. Safety muna, kung hindi talaga tayo makakalaban, tatakbo na lang tayo. Alam ko, lolo mo, ungol ni Shirley, na tila hindi nasisiyahan habang sinimulan niyang i-absorb ang mga pattern ng buto. Gayunpaman, maliwanag na mas pala kaibigan siya ngayon kay Alex. 2 beses na nilang naranasan ang buhay at kamatayan, sabay na humarap sa mga kaaway. Ang mga karanasang malapit sa kamatayan ay bumuo ng isang pagkakaibigan na hindi madaling mapalitan. Kung ikukumpara sa hindi mapagkakatiwalaang baboy na demonyong iyon, nakakagulat na natuwa si Alex sa mga kontribusyon ni Shirley. Swoosh! Ang mga dilaw na pattern ng buto ay dumaloy sa kanyang mga buto tulad ng tubig. Hindi lamang nito pinalakas ang kanyang gininto ang mga pattern ng buto, ngunit mabilis din itong pinapataas ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Noon lang, naramdaman ni Alex na parang may namumuong ulap sa itaas ng kanyang ulo. Ito ay itim na itim at nagiging makapal sa segundo. Iyan ba, ang Tribulation Cloud? Hugh Hancock, tatawid ka ba ngayon sa isang kapigatian? Laking gulat ni Alex, napalingon kay Shirley. Pagkatapos ay naunawaan niya kung paano ito nangyari. Dahil ang lugar na ito ay puro kapangyarihan ng batas, walang anumang limitasyon para sa mga nilalang dito. Kung walang laman at dugo, binaliwala ng kidlat na kapigatian ang kalagayan ng katawan. Hanggat ang kaluluwa ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay magpapagana ng isang kidlat na kapigatian. Congratulations, magiging immortal ka. Congratulations may A*S, wala man lang akong laman. Ang aking kaluluwa ay nakabalot lamang sa aking mga buto.
Paano ko malalampasan ang kapighatiang tulad nito? Sobrang sama ng loob ni Shirley na walang bakas ng kaligayahan sa boses niya. Kabanata 2542. Tinitigan ni Shirley ang itim na tribulation cloud sa itaas ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ay anumang segundo ay tatama na ang kidlat. Namanhid ang anit niya. Ang kanyang puso ay lumalabas sa kanyang dibdib sa puntong ito. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay normal na mga reaksyon. Dahil ang kaluluwa ay ginawa mula sa yin na enerhiya, ang mga multo ay karaniwang naglalabas din ng nakakapangilabot na aura. Ang mga nasabing entity ay takot sa kidlat. Karaniwan, ang laman at buto ay pinoprotektahan ang kaluluwa, ganap na tinatakpan ito. Ito ay ganap na naiiba sa oras na ito. Ang kaluluwa ni Shirley ay kailangang tiisin ang hampas ng ilang kidlat. Walang makakahawak niyan. Inabot ni Alex sa kanya ang helmet na ginamit ni Alisa. Isuot mo ito. Ito ay lubos na pinoprotektahan at pinahuhusay ang kapangyarihan ng kaluluwa. Tsaka itali mo na lang itong mga damit sa katawan mo. Huwag kang mag-alala. Ito ay kidlat lamang. Pag-isipan mo. Tinatawid mo na ngayon ang kapigatian ng immortalization. Kung magtagumpay ka, magiging immortal ka. Hindi man lang ako nagkakaroon ng pagkakataon, kahit gaano ko gusto. Dapat mong ipagmalaki ang iyong sarili. Nauna ka sa amin. Sumagot si Shirley, gusto kong mapasailalim ka. Natigilan si Alex. Hancock, huwag kang basta-basta magbibiro ng malaswang biro. Magiging bad influence ka sa malinis kong pagkatao. Umirap si Shirley, ngunit wala siya sa mood para sa maliliit na usapan. Kailangan mo ring lampasan ang isang kapigatian dito sa lalong madaling panahon. Sana maging masaya ka pa rin tulad ng ngayon. Mas madaling sabihin kaysa gawin, alam mo. Sumagot si Alex, kung may nangyaring mali, tutulungan kita. Salamat, kung tutulong ka, mas mabilis akong mamamatay. Kung mamamatay ako, ikaw. Anuman. Kung tatawid ka rin sa isang kidlat na kapigatian dito, malamang na hindi ka rin makakalabas dito. At hindi mo may haharap ang aking kalooban sa lahat. Pero may paraan ako para matulungan ka. Mukhang hindi naniwala si Shirley sa sinabi ni Alex. Ito ay sa loob ng inaasahan. Ang mga Super Emperor lang ang tumulong sa mga tao na makayanan ang mga kapigatian, kung tutuusin. Para sa kanya, parang nambobola lang si Alex. Matapos maisuot ang helmet at suit, sinenyasan niya si Alex na lumayo. Noon lang, tama ang kidlat sa kanya. Boom! Sapat na ang unang tama ng kidlat para lumipad ang kanyang helmet. Punit-punit din ang kanyang battlesuit. Si Shirley mismo ay sumusuka na ngayon ng dugo. Ang dugo ay hindi aktwal na dugo ng tao. Ito ay dugo ng itim na kaluluwa. Ang kanyang buong kilos ay nanlambot, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay nabawasan sa kalahati. Walang paraan na magtagumpay ako sa pagtawid sa immortal na kidlat na kapigatian na ito. Natagpuan ni Shirley ang sitwasyong ito na walang pag-asa. Bago tumama ang pangalawang kidlat, lumingon siya kay Alex at kumaway sa kanya. Parang nagpapalam siya. Sinulyapan ni Alex ang tribulation cloud sa itaas, pagkatapos ay bumantong hininga at nagmamadaling lumapit dito. Natigilan si Shirley matapos itong makita. Baliw ka ba? Hindi ba't naghuhukay ka lang ng sarili mong libingan na nangyayari ng ganyan? Takbo ka, may oras ka pa. Sabi ni Alex, tandaan mo, may utang ka sa akin ng 2 buhay. Hindi nakaimik si Shirley. Sisabog na ang isip niya sa puntong ito. Baliw ba ang lalaking ito? Paano pa siya nambobola ngayon? Adik ba siya sa bluffing or something? Higit sa lahat, kasalukuyan akong tumatawid sa isang kapigatian, alang-alang sa Diyos. At hindi rin niya nalampasan ang immortal na kapighatiang ito. Ang pagmamadali ay pagnanais lamang ng kamatayan. Gaano ka ba magiging tanga? Hindi ako ang iyong babae. Hindi ko kailangan mong maranasan ang buhay at kamatayan kasama ko, kaya mawala ka. Sigaw ni Shirley. Napansin niya noon na mabilis na nagbabago ang ulap ng kapigatian. Mas madilim na ngayon kumpara kanina, parang naging mas makapal na rin ang pressure na aura. Ipinahihiwatig nito na kasama rin sa kidlat na kapigatian si Alex. Hindi siya makatakbo kahit na gusto niya ngayon. Ikaw, tulala. Wala nang lakas si Shirley kahit nasawayin siya, ngunit narinig niyang sinabi ni Alex, sana hindi na ito tumakas sa pagkakataong ito. Ano? Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Alex. Gayunpaman,
Napagtanto niya na si Alex ay natapakan ng husto ang lupa kaya nag-iwan siya ng isang hukay sa ilalim ng kanyang mga paa, diretsyong tumalon hanggang sa gitna ng ulap ng kapigatian. Ako, what the F asterisk sick? Hindi maiwasan ni Shirley ang magmura. May problema ba siya? Ang kidlat ay tumatama, ngunit kusang loob mo itong tinatanggap. Kabanata 2543. Kahit na sinisigawan siya, si Shirley ay napuno ng halo-halong damdamin. Noong una, kinasusuklaman niya ang lakas ng loob ni Alex. Kinasusuklaman niya siya sa pagsira sa Homan Technology, na binuo niya gamit ang dugo, pawis, at luha. Ang pinakamasama ay minsan niyang pinasabog ang kanyang damit, kaya't nakita niya ang kanyang hubad na katawan. Itinali pa niya ito sa isang kama, na pinipigilan ang lahat ng kanyang galaw. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang hilingin niyang kainin siya ng buhay. Gayunpaman, napagtanto niya ang isang pambihirang katangian kay Alex pagkatapos nilang magpasya na magtrabaho ng magkasama. Napaka-protective niya sa kanyang pamilya at mga kakampi. Ang pagiging kakampi niya ay ganap na iba sa pagiging kaaway niya. Ang pagkakaiba ay binibigkas habang pinapanood niya itong kusang loob na kumukuha ng kidlat upang tumulong sa kanyang pagtawid sa kapigatian. Ang pagkilos na ito ay halos matuno ang kanyang puso. Sa kabaligtaran, kasalukuyang iniisip ito ni Alex, lightning tribulation, kailangan mong maging patas. Dahil isa kang immortal na kidlat na kapigatian, dapat kang hamampas man lang ng 9 na beses. Kung hindi mo gusto ang numerong iyon, maaari akong kumuha ng 900 kahit na. Wala akong pakialam. Gamit ang 10-point forbidden spell, binuksan niya ang furnace ng forbidden spell. Nandito siya para nakawin ang kapangyarihan mula sa kidlat na kapigatian. Dahil natutunan niya ang 10-point forbidden spell, hindi niya eksaktong tinatahak ang karaniwang landas ng cultivation. Ang enerhiya mula sa isang kidlat na kapigatian ay medyo nakapagpapalusog sa kanya. Makakatulong ito na buksan ang kanyang mga pressure point at ang kanyang mga golden core. Hindi lamang ang kanyang katawan ay may mga golden core at pressure point, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mayroon ding ilang mga pressure point. Ang mga iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa mga nasa kanyang katawang laman din. Kadalasan, ang kidlat na kapigatian ay tila itinatago mula sa kanya, pangunahin dahil sa kanyang ipinagbabawal na landas. Hindi lamang ganap na huminto ang kanyang pagtawid sa kapigatian, ngunit hindi rin siya nakapagpainit sa gintong liwanag. Simula noon, wala na siyang tamang kidlat na kapigatian, lahat sila ay pinutol. Nang makitang sumabog ang elektrikal na enerhiya sa loob ng ulap, hindi na gustong maghintay ni Alex dahil agad niyang pinaandar ang apoy. Isip-sip, ding. Ilang mga tama ng kidlat ang naramdaman ang pambihirang paggana sa loob ng apoy, na sumugod dito na parang mga gamo-gamo na naaakit sa liwanag. Matapos lumunin ng apoy ang enerhiya, agad itong pinaikot at muling napalitan ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Alex. Gayunpaman, ang inaasahang sitwasyon ay hindi nangyari. Ang gininto ang ubod ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay hindi bumukas. Ang nakatagong mga pattern ng buto ay ganap na nasisipsip ang kapangyarihan sa kanyang balangkas. Nagdulot pa ito ng chain reaction sa divine bones ni Ymir, na nagpalakas sa mga pattern ng buto na iyon. Magandang bagay. Napakasarap sa pakiramdam na halos mapaungol si Alex sa sensasyon. Tiyak na ang divine bone ni Ymir ang pinakamagandang banal na buto sa Earth. Nararamdaman niya na ang buto ay naglalabas ng kakaibang daloy ng enerhiya pagkatapos makatanggap ng malaking halaga ng kapangyarihan mula sa kapigatian, na nagpapadala ng enerhiyang ito sa iba pa niyang mga buto. Dahil dito, unti-unting lumalaki ang kanyang kalansay. Ito ay, nakakatulong ba ito sa pagbawi ko? Dahil nag-evolve si Alex pagkatapos makakon, lumiit ng konti ang katawan niya. Nanliit na rin ang kanyang mga buto. Bagamat mas bata siya ng 10 taon, hindi rin siya matanda noon. Kaya naman, medyo hindi komportable na mukha siyang teenager, lalo na sa harap ng kanyang magagandang asawa. Hindi lang tama ang pakiramdam nito. Ngayong muli siyang lumaki, hindi na niya kailangang mag-alala pa. Nasiyahan siya sa lahat ng mga pagbabago na ginawa sa kanyang katawan, ang kidlat na kapigatian ay tila umuusbong muli sa kanyang kalansay. Sa kabila nito, biglang lumitaw ang isang makalupang kapangyarihan, kumikislap na parang isang mapanghimasok na pag-iisip. Pagkatapos noon, ilang ulap ng kapigatian ang nawala habang ang kapigatian ay nawala. Damn it!
Tumakas pa rin. Hindi masaya si Alex. Hindi niya maiwasang magreklamo sa kanyang isipan. Nauwi sa fast food ang masustansyang pagkain na ito. Napaisip tuloy siya. Ano ang makalupang budi na iyon? Anong uri ng kapangyarihan ng batas ang nilalaman ng kidlat na kapigatian? Swoosh! Ang golden light of lightning tribulation ay bumaba kay Shirley. Ang kakaiba ay isa lamang itong bola ng liwanag sa pagkakataong ito, diretsyong bumaril sa katawan ni Shirley. Pagkatapos nito, ang kidlat na kapigatian ay naglaho sa manipis na hangin. Parang naglalabas ito ng sama ng loob. Hoy Fairy Hancock, ano ang pakiramdam ng pagiging isang diwata ngayon? Si Shirley naman ay panay ang tingin sa kanya. Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Kabanata 2544. Shing, isang pink na halo ang nabuo sa katawan ni Shirley. Napuno ito ng malabong anteng-anteng. Iyon ang mga palatandaan ng isang matagumpay na immortalization, ang immortal will of life. Dahil dito, sa wakas ay bumalik si Shirley sa realidad, tinanggap na nagtagumpay siya sa immortalization, na naging unang immortal sa loob ng bagong henerasyon ng Amerika. Ako, talagang immortal ngayon. Talagang nagtagumpay ako. Tumingin siya kay Alex na parang excited. Tumanggaw si Alex, hinablot ang sirang helmet at damit. Malungkot siyang umiling at sinabing, nakakalungkot din ang dalawang ito. Ang mga ito ay talagang mahusay na mga tool. Gayunpaman, mabilis siyang tumalikod at lumapit kay Shirley, bahagyang hinayla ang kanyang hot pants. Hindi ko talaga inaasahan na ang maliit na bagay na ito ay ang pinakamalakas na kayamanan. Ito ay ganap na maayos kahit na matapos ang isang kidlat. Pastahan ako na may makapangyarihang babae ang nagsuot nito. At ito ay dapat na medyo sinaunang, na may malakas na amoy din dito. Magpapasalamat pa lang sana si Shirley kay Alex, pero nabalisa siya nang marinig niya iyon. Sinaunang, matapang na bango. Hindi na niya kinaya ito. Alex, you can act decently, yet how are you so annoying sometimes? Kagatin sana kita para mailabas ang galit ko. Isang ubo ang pinakawalan ni Alex. I guess that's just what I'm best at. Ginagawa kong galit sa akin ang mga babae ngunit mahal din ako. Pagkatapos ng kaunting usapan ay nag-impake na ng mga gamit ang dalawa at agad na umalis. Ang mga kapigatian, sa katunayan, ay nagdulot ng malaking kaguluhan, kaya nag-aalala sila na maaaring makaakit sila ng hindi gustong atensyon. Hindi lamang ang mga demonyong buto ay gumagala sa lugar na ito, kailangan pa nilang pigilan ang mga magsasaka mula sa labas. Saglit na naglibot ang dalawa sa gubat at siniguradong walang sumusunod sa kanila, saka bumalik sa kuweba. Higit sa lahat, naglagay sila ng maraming pagsisikap upang mag-set up ng isang mataas na uri ng pormasayon sa paligid ng kuweba. Hindi lamang nito na itago ang kanilang chi, ngunit maaari rin itong tumulong sa depensa. Sa pamamagitan nito, mapoprotektahan nito ang mga tao sa loob ng may pinakamataas na seguridad. Matapos makapasok sa kuweba, hindi nila inaasahan na makikita nila si Pixie doon. Kusa itong tumakbo pabalik, nang makitang ligtas sina Alex at Shirley, medyo nailang si Pixie. Alex, hindi ako tumakas. Bumalik ako para humingi ng tulong. Paano ang tagalabas na iyon? Sa kuweba, nandoon lahat sina Daye, Charming, at Ins. Ang kulang na lang ay ang Mystic Maiden. Pagkatapos ay nalaman nilang hinanap sila ng Mystic Maiden, ngunit hindi pa siya bumabalik. Lumabas siyang mag-isa. Hindi maiwasan ni Alex na mag-alala, dahil hindi naman ganoon kalakas ang Mystic Maiden. Biglang pumasok sa kuweba ang Mystic Maiden. Nag-aalala ka ba sa akin? Napansin ko na kayong dalawa sa pagbabalik ko. Lumingon siya kay Shirley. Kaya nagtagumpay ka sa immortalization. Mabuti. Noong una, walang nakapansin sa mga pagbabago kay Shirley. Ngayong nabanggit na ito ng mistikong dalaga, lahat sila ay bahagyang napatalon at napatingin sa kanya. Si Ins ang pinaka-nagulat sa kanila, higit sa lahat dahil nakatira siya sa kabilang panig ng malaking mundong ito. Sa kanyang lugar, ang isa ay kailangang dumaan sa siyam na kaharian ng Imminent Immortal. Sa ngayon, siya ay nasa ikapitong kaharian, kaya kailangan pa rin niya ng karagdagang pagsasanay at oras para maging immortal. Ngunit ngayon, hindi na kailangang maranasan ni Shirley ang anuman sa mga iyon at nakamit ang immortalization pagkatapos ng kanyang pagtawid sa kapigatian.
Nang mapansin ang pagkalito ni Ins, ipinaliwanag ng Mystic Maiden ang lahat ng ito sa mga simpleng salita. Ang siyam na kaharian ng Imminent Immortal ay isang nakatagong yugto pagkatapos ng Tribulation Crossing. Hindi masamang bagay na maranasan ang siyam na kaharian pagkatapos ng Tribulation Crossing. Sa kabaligtaran, ito ay mas mahusay dahil binigyan nito ang Immortals ng isang mas matibay na pundasyon. Maaaring nagtagumpay si Shirley sa pagkamit ng immortalization, ngunit mahina ang kanyang immortal will of life. Ito ay naroroon, ngunit iyon ay tungkol doon. Mangangailangan ng maraming oras upang maitayo ang pundasyon. Kung ang isa ay dadaan sa siyam na kaharian ng imminent immortal bago ang immortalization, hindi nila kailangang maranasan ang mahinang estadong ito. Nang ipagpatuloy nila ang pagtatanong tungkol sa Tribulation Crossing ni Shirley, kinuha ni Alex ang bangkay ni Alisa mula sa storage ring at inihagis ito sa lupa. Kabanata 2545. Sabi ni Alex, "Ma'am, I never asked you to battle alongside me. Isa ka lang transport, kung tutuusin. Kaya't gumawa lang ng magandang trabaho, maging matalino, at pag-aralan kapag naging mapanganib ang sitwasyon. Makakatakas kang mag-isa kung sa tingin mo ay napakalakas ng kalaban. Iligtas mo ang iyong sarili. Kung hindi, hindi ako makakahanap ng ibang sasakyan na kasing bilis mo." Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Pixie, ngunit hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Hindi pinansin ni Alex ang munting pity party nito at inilarawan ang lahat ng nangyari kanina lang. Binanggit din niya ang magsasaka mula sa ibang mundo at ang balumbon na nagtala ng wika ng Galaxy Nova, na ibinabahagi ito sa lahat. Ilang sandali pa, nagsimulang mag-usap ang grupo sa kuweba. Una, binasa nila ang mga librong nakuha nila para mas maunawaan ang pinagmulan ng mga tao mula sa Galaxy Nova. Pangalawa, tiningnan nila kung ano ang alam ng Galaxy Nova tungkol sa Underworld, na agad nilang kailangan. Pangatlo, ang 13 paraan ng paggamit ng mga pattern ng buto. Ito ay maliwanag na ang Galaxy Nova ay gumawa ng malalim na pananaliksik sa Underworld. Kaya naman, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpadala sila ng sino man dito para magsanay. Malamang na nakahanap sila ng isang tiyak na pasukan upang ipadala ang kanilang mahuhusay na disipulo. Ito ay upang baguhin at sanayin ang kanilang mga buto upang maranasan ang muling pagsilang, pagpapabuti ng kanilang mga talento sa proseso. Swoosh! Sumugod si Pixie, tinitigan ang kalansay ng bangkay na may dilaw na pattern ng buto. Parang yellow bone pattern talaga sila. Alex, hindi talaga ako tumatakbo noon, ikaw. Hindi mo iisipin na hindi ako tapat na kaibigan, di ba? Napangiti si Alex. Bakit ako? Tumawa si Pixie. Oo, magkapatid tayo. Alam kong maiintindihan mo. Isang hanay ng mga pattern ng buto ang lumitaw sa buto ng kamay ng Mystic Maiden. Ito ay inayos sa isang kakaibang pagkakasunod-sunod, pagkatapos ay naging isang kakaibang punyal. Lumipad ito ng napakabilis, bumaril sa mga dingding ng kuweba. Ang isang piraso ng batong pader ay hiniwa na parang mantikilya lamang. Nagulat ang lahat, sinubukan din ito ng kanilang mga sarili. Kaya hindi lamang maaaring palakasin ng mga pattern ng buto ang mga buto at kaluluwa, maaari din itong magamit bilang mga sandata. Iyan ay napaka-interesante. Pwede rin itong pagsamahin sa mga aktwal na armas. Maaari pa nga itong gamitin sa pag-ukit ng mga inscription at pag-set up ng mga porma sayon. Panipi-panipi, ang mga libro sa singsing ni Alisa ay parang pagbubukas sa isang bagong mundo para sa kanila. Napansin ni Alex, na matagal nang nagsasaliksik ng mga sinaunang anteng-anteng, na ang tinatawag na mga pattern ng buto ay napaka-flexible, tulad ng mga sinaunang anteng-anteng. Hindi ba ito isa pang anyo ng sinaunang anteng-anteng? Gayunpaman, ang mga pattern ng buto na ito ay umiiral sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Mas madaling makuha ang mga ito kumpara sa mga ilusyonaryong sinaunang anteng-anteng. Sa loob ng isang buong buwan, sinaliksik ni Alex at ng iba pa ang mga function ng bone patterns, gamit ang mga ito sa iba't ibang paraan, pagkatapos ay nag-opera. Sa pamamagitan nito, natagpuan nila ang Pool of Afterlife. Nang maglaon, umalis ang grupo sa kuweba, nagpas siyang tumungo sa isang direksyon, at dahan-daang lumabas. Hindi sila nagmamadali dahil may tulong sila mula sa 3D na mapa sa isip ni Alex. Sa pagtutulungan,
nagsanay sila sa isang battle formation na angkop para sa isang pagkubkob na pinangalan ng Seven Deadly Assassins. Sa 6 na tao at isang baboy, nagawa nilang tumayo sa 7 magkakaibang pagkakalagay. Ang pangangaso para sa mga bone demon na tulad nito ay higit na kapaki-pakinabang. Pagkalipas ng 6 na buwan, wala pa ring bone pattern si Alex sa kanya, ni hindi niya nalampasan ang anumang tribulations o nakamit ang immortalization. Gayunpaman, nagtagumpay sina Ins at Chanang sa kanilang mga paghihirap, na nakamit ang immortalization. Si Daya, sa kabilang banda, ay hindi rin nakamit ang immortalization. Gayunpaman, nagawa niyang makapasok sa isang hindi maibabalik na nakatagong kaharian na hindi maabot ng iba. Ito ay nauugnay sa mga benepisyo mula sa kanyang muling pagkakatawang tao, ang kapalaran ng Diyosa ng Kalikasan. Kung tungkol sa Mystic Maiden, siya ay isang espesyal na kaso. Bilang isang taong may mga pattern ng buto, ang kanya ay nagsisimulang mawala kamakailan. Nagsisimula na ngayong pumuti ang kanyang berdeng kalansay na para bang nagiging tunay na mga buto. Dumaan ang grupo sa isang malaking bundok. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang rundown na templo sa paanan ng bundok. Nang sinubukan ng lahat na lapitan at i-scout ang lugar, isang pulang ilaw ang bumungad sa kalangitan. Tila hiniwa nito ang kawalan ng hindi gumagawa ng anumang ingay, na humahampas kay Shirley. Kabanata 2546. Biglang may tumama sa kanila. Nakatuon lahat si Alex at ang iba pa sa nasirang templo na lumitaw nang wala sa oras, at bilang resulta, isang malademonyong palaso ang lumipad sa ulo ni Shirley. Mag-ingat sa pag-atake ng kalaban. Si Daya ang pinakamalapit kay Shirley. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na inabot ang malademonyong palaso. Gayunpaman, isang maliwanag na pulang ilaw ang sumikat. Ang palaso ay naglakbay ng napakabilis na hindi ito tumunog. Naging neighbored ang palad ni Daya, na siyang kulay ng kanyang mga buto sa sandaling ito. Matapos ang kalahating taon ng pangangaso ng mga buto ng demonyo at paglamon ng mga linya ng buto, ang katawan ni Daya ay natatakpan na ng makakapal na asol na marka ng buto. Ang kanyang immortalisasyon ay malayo rin sa maagang yugto. Sa pamamagitan ng kanyang kamay, makakahawak siya ng bowl ang kanyan at mabasag ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay, swish! Ang malademonyong palaso ay dumampi sa kanyang palad na natatakpan ng mga marka ng buto. Pagkatapos, agad nitong binasag ang buto ng daliri niya. Nabali ang buong kaliwang kamay niya. Ang arrow, gayunpaman, ay bahagyang nalihis pababa. Dagandong. Sa sandaling ito, nailigtas lamang ni Shirley ang kanyang sarili. Dahil sa mabilis nitong bilis, hindi lang handa ang lahat. She let out a roar and lifted her hand to block. At that very moment, iyon lang ang tanging magagawa niya. Ang malademonyong palaso na may pulang kinang ay tumagos sa palad ni Shirley, na pagkatapos ay walang awa na tumusok sa kanyang dibdib. Nagkaroon ng malaking putok. Ang gintong marka ng buto ay gumawa ng isang mapurol at malakas na tunog, at ang katawan ni Shirley ay lumipad ng higit sa 10 metro paatras. Maaaring mukhang mahaba ang mga paglalarawang ito, ngunit ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Kalahating segundo lang ang lumipas. Swish, swish, biglang lumitaw ang 2 pang pulang kinang. This time ang target ay si Daya at ang Mystic Maiden. Bumaba ka. Napuno ng galit ang mga mata ni Alex na para bang sisabog ito anumang oras. Umungol siya. Sa kanyang galit sa puntong kumukulo, hinawakan niya ang malaking gininto ang kalasag ni Athena. Itinusok ito sa isa sa mga demonyong arrow na paparating sa Mystic Maiden. Kasabay nito, tumayo siya sa harap ni Daya dala ang Xavian Sword, pinutol ang arrow sa 2. Klang! Ang malaking gintong kalasag ay nagbuga ng nakakabinging tunog. Gayunpaman, ang kalidad ng kalasag na ito ay medyo maganda. Matapos harangin ang malademonyong palaso, hindi ito nag-iwan ng kahit isang peklat, na nagpakita ng tigas ng material. Samantala, nabali ng Xavian Sword ni Alex ang malademonyong palaso. Ngunit naroon pa rin ang isa sa kanila, lumilipad sa kanyang katawan at tumama sa kanyang tadyang. Snap! Natanggal ang isa niyang tadyang. Natigilan si Alex. Sa nakalipas na ilang buwan, ang mga buto sa kanyang katawan ay nag-evolve ng banal, umaasa sa isang piraso ng Divine Bone ni Ymir. Ngayon ang kanyang mga buto ay sumailalim sa 3 ebolusyon, nagbuhos ng 2 layer ng periosteum. Ang mga regular na espada ay hindi maaaring mag-iwan ng marka,
ngunit ngayon ang kanyang tadyang ay nabali ng isang sirang labi ng isang espada. Ang pinaka-nakakainis na bagay hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung sino ang may gawa nito. Mahal, balisa si Daya. Agad niyang ginamit ang Saintly Luna branch at ipinasok ito sa lupa. Di nagtagal, ang mga baging ay agad na lumitaw mula sa lupa, na nagkakasalikop sa isa't isa at naghahabi sa isang pader ng baging. Ito ay isang metrong kapal ng depensa. Ayos lang ako, mahinang sagot ni Alex. Bahagyang umalangaw-ngaw ang divine bone ng Ymir sa kanyang waist vertebrae. Ang sirang buto ng tadyang ay nagbuga ng malabong gininto ang aura, na natunaw ang mapanganib na enerhiya ng panuntunan mula sa demonyong arrow. Pagkatapos, ang buto ng tadyang ay mabilis na gumaling. Kamusta ka? Nakita ni Alex ang isang kamay ni Daya na halos wala na sa buhay. Lalong bumilis ang walang hangganang galit sa kanyang puso. Napakatigas ni Daya. Ayos lang. Aabutin ng ilang oras upang lumaki. Puntahan mo si Shirley. May malaking butas ang dibdib ni Shirley. Mayroong 7 o 8 mga bali ng buto. Nagtamo siya ng malubhang pinsala. Sa kabutihang palad, wala siya sa isang ganap na pisikal na katawan. Wala sa dibdib ang puso niya pero napalitan ng soul power. Mapalad din na nahawakan ni Daya ang malademonyong palaso gamit ang kanyang kamay. Kung hindi, tapos na talaga si Shirley kung nabaril siya sa ulo. Kabanata 2547. Isa pang palaso ang nataman. Sa pagkakataong ito, dama po ito sa pader ng baging ni Daya. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog na para bang isang missile ang nakipag-ugnayan dito. Ang mga baging ay lumilipad sa lahat ng dako sa himpapawid. Gayunpaman, nablock ang shot na ito. Ang mga ito ay hindi mga ordinaryong baging ngunit isang likas na banal na sining na nilikha ng sangay ng Santo Luna. Ang depensa ay hindi kapani-pani walang kahanga-hanga, kahit na ang isang tunay na missile ay hindi makasabog dito. May paparating. Sigaw ni Pixie na nakalabas ang ulo. Nakita nito ang isang lalaking nakasuot ng itim na baluti na sumugod na parang multo. Puno siya ng mamamatay tao na aura. Ang taong ito ay hindi ang nagpaputok ng palaso, ang nagpaputok ng palaso ay nagtatago sa tabi ng wasak na templo, naghihintay pa rin ng pagkakataon para makakilos. Ito ang Earthly Immortal. Nakita ni Alex ang cultivation level na nagmumula sa katawan ng taong iyon at sa black eye sockets. Ang mga nakamamatay na kaisipan sa kanyang puso ay parang kumukulong tubig, na mahirap pigilan. Isang Earthly Immortal na anak ng isang B***. How dare he came to hunt us? May death wish siya. Ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit ay nagsabi, huwag maging pabaya. Maliban sa dalawang ito, baka may iba pa. Pagkatapos sabihin iyon, pinakawalan ng Mysterious Maiden of Nine Heavens ang kanyang natural na banal na kakayahan, binalot ang lahat dito bago buksan ang nakatagong hangganan, at pagkatapos ay mabilis na lumipat patungo sa gilid. Sa nakalipas na 6 na buwan, nanghuli sila ng hindi mabilang na mga demonyong buto at nakakuha ng maraming makalangit na kayamanan, at ang kanilang lakas ay bumuti ng husto. Kahit na ang pinakamahina, si Chanang, ay nakarating na sa Immortalization Realm, at ang mga marka ng buto sa kanyang katawan ay naging Saiyan. Ang Mystic Maiden ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa kay Chanang, o marahil higit pa. Ito rin ang dahilan kung bakit maaari na niyang buksan ang boundary at ma-envelope ito ng napakaraming tao. Swish! Ang lalaking nakaitim ay sumugod sa likod ng pader ng baging, at nang tumingin siya, walang tao. Paano ito naging posible? Nasaan sila? Imposibleng mawala sa manipis na hangin. Sinuri ng lalaki ang lugar at mamulong sa sarili. Nasa tabi niya talaga si Alex at ang iba pa. Gayunpaman, ang lihim na pamamaraan ng Mysterious Maiden of Nine Heavens ay napaka-counterintuitive na walang kahit isang bakas ng hininga ang maramdaman. Bukod dito, bahagyang nagulat si Alex at ang iba pa dahil ang lalaking nakaitim na damit ay hindi nagsasalita ng wika ng Galaxy Nova, ngunit isa na halos kapareho sa American English. Nakilala ito ni Chanang kaagad. Ito ang wika ng Olympus Tribe. Ang Olympus Tribe. Pumasok din. Damn it. Sa sandaling ito, nakuha ni Alex ang isang pagkakataon. Ang makalupang immortal ng Olympus Tribe na iyon ay tumitingin sa paligid ng walang hangin. Kaya, sinipa niya ang vine wall na likha ni Daya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang tigas ng pader ng baging na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon, at may mga barbs na tumutubo dito. Kaya,
Hindi lamang siya nabigo na sipin ang pader ng baging, natisod siya at halos mabali ang buto ng kanyang mga daliri sa paa. Sa sandaling ito, nakaharap ang likod niya kay Alex. Hinihintay ito ni Alex. Walang tunog. Halos sa isang iglap, ang gininto ang Divine Spear na nakuha ni Alex mula kay Athena ay agad na tumusok sa likod ng ulo ng lalaking iyon at sa vestibule. Ang lalaki ay nagtamo ng di umano'y nakamamatay at mabigat na pinsala ngunit hindi agad namatay at sinubukang gumawa ng tunog. Gayunpaman, mahigpit siyang pinigilan ni Ins gamit ang kapangyarihan ng kaluluwa nito. Nagkaroon siya ng makapal na marka ng buto sa kanyang katawan. Gumamit ng maikling kutsilyo si Ins para laslasan ang leeg ng lalaki, pinutol ang ulo nito. Agad na binuksan ng Mysterious Maiden of Nine Heavens ang hangganan at tinakpan ang Earthly Immortal, na pinadala ng 500 metro ang layo. Sumakay na kayo sa eroplano at sumugod sa Ice Wolf Beast den na nakita natin kanina. Pupunta ako at haharapin ang bumaril ng palaso, sabi ni Alex. Ang flying machine ay nakuha kay Alisa. Mayroon na silang 3 sa kanila, at dati, hindi nila ito magagamit dahil sa hadlang sa wika. Ngunit ngayon, sinaliksik na nila ito, at ang sasakyang panghimpapawid ay napakaganda at maaaring gamitin para sa pagtakas o pag-atake. Ang Mystic Maiden ay nagsabi, ang lakas ng isang iyon ay higit pa sa Earthly Immortal ng kaunti. Tutulungan kita. Ang lumilipad na makina ay bumuga sa hangin at nawala sa malayo. Si Alex, sa tulong ng Mystic Maiden, ay tahimik na tinungo ang nasirang templo. Kabanata 2548. Talagang higit sa isa. May isa pa. Tahimik na tinungo ni Alex at ng Mystic Maiden ang kabilang bahagi ng paanan ng bundok at nagtago sa isang puno. Ang Mysterious Maiden of Nine Heavens, Hiding Avatar ay isang super-evolved na bersyon ng chameleon. Hindi lamang ito dumating kasama ang domain nito, ngunit maaari rin itong baguhin ang kulay ng ibabaw nito at ihalo sa paligid nito. Kahit na may mga banal na kaisipan, ang isa ay mahihirapang matukoy. Higit pa rito, ang saklaw ng banal na pag-iisip ay napakalimitado sa kakaibang netherworld na ito. Ang mga sanga ng puno ay maliliit. Ang dalawa ay may kaunting espasyo upang magtago at mapunta. Upang hindi maalog ang sanga, humiga si Alex sa sanga, at sumakay sa kanyang baywang ang Mystic Maiden. Medyo humihingal si Alex at mamulong, "Are you consider lose weight? Masyado kang mabigat, mababali ang mga buto ko." Bahagyang kinatok ng Mystic Maiden ang kanyang bungo. "Magbawas ng timbang. Ako ay mas maliit at mas maislan kaysa sa malaking kabayong si Shirley, tama ba? The last time when she was on top of you, you didn't ask her to lose weight, di ba? Nakita kong masaya ka at hindi mo maiwasang mapilitan ng kaunti." Nahihiya si Alex. Kailan ito nangyari? Kalokohan. Ang huling pagkakataon noong kinugkob natin ang Black Blind Bone Demon. Nasugatan siya noon. Iniligtas ko siya. Ang sitwasyon ay kagyat. Hindi ba emergency ngayon? Tanong ng Mystic Maiden. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang lalaki, na nagpaputok ng mga palaso para sugat kina Shirley at Daya, sa harap ng nasirang pintuan ng templo. Nakasuot siya ng itim na damit, nagtatago sa sulok. Parang may electric light na kumikislap ang itim niyang eye sockets. Nakatingin siya dito. Nagmamadaling tumahimik ang Mystic Maiden. She spoke telepathically then, "Mag-ingat ka. Baka ma-discover ka." Sagot ni Alex, siguro nadiskubre niya ang abnormalidad ng branch na ito. "Mas matimbang ka talaga kay Shirley." Medyo nabalisa ang Mystic Maiden. "Wag mo akong ikumpara sa kanya. Hindi pa siya qualified." Swish. Pamitik siya sa hangin. Ang hangin mula sa daliri ay malambot, at ang isa ay hindi makaramdam ng kahit ano. Ngunit, ilang daang metro ang layo, ang isang sanga ng puno ay gumawa ng tunog ng crunching at umindayog. Agad nitong nakuha ang atensyon ng taong ito. Lumipat ang kanyang tingin. Sa kabilang banda, ang isa pang kasama ay naging itim na daloy ng liwanag at nagmamadaling pumunta sa direksyong iyon. Mamulong ng ilang salita ang Mystic Maiden sa tenga ni Alex at agad na inakay si Alex palayo. Ang target nila ay ang taong bumaril ng palaso. Swish. Napakabilis nito na nagiba-iba ang hangin dahil sinira nito ang sound barrier. Ang taong nagpaputok ng palaso ay masigla at agad itong naramdaman at nagpana ng palaso gamit ang kanyang pana. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumabas si Alex sa nakatagong hangganan ng Mystic Maiden at nagpakita,
nag-teleport upang maakit ang atensyon ng lalaki. Ang mga pulang demonyong arrow ay malapit na tumutugis, hindi gumagalaw kahit isang pulgada ang layo kay Alex. Hinawakan ni Alex ang gintong kalasag ni Athena sa kanyang likod. Bagamat matagumpay niyang na-block ang mga demonyong arrow, ang bawat impact ay hindi pa rin siya komportable, at halos matambo siya sa lupa ng ilang beses. Ang demonyong arrow na ito ay isang pambihirang kayamanan. Ang antas ng paglilinang ng taong ito ay tila hindi ganoon kahusay. Heavenly Immortal. Dapat ay isang makalangit na mortal sa halip, tama ba? Siya ay umungal, fucking Olympus tribe. Kung may lakas ka ng loob, pumunta ka dito. Hayaan mong balatan kita ng buhay. Ang maliwanag na liwanag sa mga mata ng lalaki ay lalong lumiwanag, marahil ay nagulat na masabi ni Alex kung saan sila nanggaling. Gayunpaman, hindi siya umalis. Ang ibang tao ay bumalik at naabutan. Nakamit ang layunin. Sa sandaling ito, si Alex ay pakay lang. Ang aktwal na nakamamatay na hakbang ay mula sa Mystic Maiden. Swish! Ang Mystic Maiden ay lumitaw sa likod mismo ng mamamana. Sa halip na direktang umatake, agad niyang inihagis ang isang bagay sa likod ng ulo ng mamamana. Ito ay isang itim na bola ng kung ano. Ang mamamana ay ganap na nakatutok kay Alex. Hindi niya inaasahan na tahimik na lilito sa likuran niya ang isang patagang kaaway. Ito ay isang kasuklam-suklam na gulo habang ang isang malaking grupo ng mga bagay na tulad ng itim na ambon ay bumasag sa kanyang katawan. Ang mga bagay na iyon ay agad na naging isang kaguluhang masa. Sa totoo lang, ang mga nabubuhay na bagay na iyon ay mukhang siksik na maliliit na insekto. Lahat sila ay dam-aikit sa kanyang katawan. Mga butas ng mata, butas ng ilong, butas sa tainga, bibig. Kalansay ng katawan. Sila ay makapal na nakaimpake at nagsimulang mag-drill sa kanyang balat at kumagat sa kanya. Kabanata 2549. Galit na umungal ang mamamana, nanginginig ang buong katawan. Sa isang iglap, hindi na niya makita. Puno ng itim na uod ang kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng uod ay ang natagpuan ni Alex noong hinahabol nila ang itim na bulag na buto ng demonyo na mukhang isang uri ng lason. Gayunpaman, ang kanilang pinakamahalagang tungkulin ay maging sanhi ng pagkabulag. Ang Mysterious Maiden of Nine Heavens ay walang marangal na paglilinang bilang isang diyosa at hindi nagsasalita ng martial virtue nang harapin niya ang kanyang kaaway. Matagumpay siyang nakakilos, at agad siyang umatras. Bumalik ulit siya sa stealth mode. Talagang isa siyang mahusay na assassin. Sa kabilang dulo, hindi na sinubukang tumakas ni Alex at piniling makipag-head-to-head sa mamamana. Nang walang backlash ng Archer, nagawa niyang ilabas ang lahat. Mamatay. Isang nunal at naglakas loob kang hampasin ako. Lumuhad. Malamig na wika ng lalaki at masama ang tingin kay Alex. Pagod na siya sa alam lang ni Alex kung paano makakatakas bago ito. Kaya ngayon ay tumigil na si Alex sa pakikipaglaban sa kanya, ayon sa gusto niya. Ano ang inaasahan niya? Malinaw na aawayin siya ng bata gamit ang isang sibat, at sa sumunod na segundo ay bigla niyang hinawakan ang isang malaking kampana at tinakpan ang kanyang ulo. Gusto mo akong takpan? Mangarap pa. Itinaas niya ang kanyang sandata, isang gintong glaive, at tinadtad ang malaking kampana. Ang Requiem Clock ay nagbuga ng marahas na panginginig ng boses, na nanginginig sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa hanggang sa bumagsak. Ang butas ng kanyang tainga ay puno ng umaatungal na mga tunog at hindi mabilang na mga pag-awit ng Budista na parang isang matandang monghe ang inabot at idiniin ang kanyang kamay sa kanyang utak, na sinasabi sa kanya na ibaba ang kutsilyo ng Verdugo at maging isang Buddha. Natarante siya saglit. Gayunpaman, ang panandaliang pagkalito na ito ang pumatay sa kanya. Ang gininto ang sibat ni Alex, na may walang katapusang pagpaslang na layunin at layuning makasire sa langit, ay mabangis na nakatutok sa kanyang kilay. Napukaw ang lalaki ng layuning pumatay at nagising sa kritikal na sandali. Sinalubong ng glaive ang pag-atake sa bilis ng kidlat. Nakapagtataka, nakipag-ugnayan ito sa baril ni Alex. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang ulo ay lumipad sa langit. Sa likod niya, lumabas ang Mystic Maiden, isang balangkas ng isang mayamang babae na may katanji tanging alindog na natatakpan ng pulang tabard sa ilalim, hawak ang Xavian sword sa kanyang kamay. Target pa lang si Alex. Sumisingit ang kaluluwa ng lalaki. Damn it, kayong dalawang aso, kayong lahat ay mga mapakiapad. At ang magnanakaw na monghe na iyon,
Sampain siya. Ang mga monghe ay pawang mga taksil. Ginamit lamang ni Clinton ang kanyang intensyon na hikayatin siyang ibaba ang kutsilyo ng Verdugo at maging isang Buddha, ngunit lumalabas na tinutulungan niya ang iba na pugutan ang kanyang ulo. Paanong hindi siya magagalit? Itinuro ng mahiwagang dalaga ng siyam na langit si Alex at sinabing, maaari mo siyang tawaging makiapid, ngunit hindi mo ako matatawag na mapakiapid. Ang taong Olympus Tribe, na ang kaluluwa ay hindi pa nawala ngunit mahina rin hanggang sa punto ng pagkawala, ay Sampain, mga mapakiapid na nakikipagsabuatan na hindi nakakaalam ng kahihiyan. Masusumpa ang anak mo. Pinugutan siya ng Mystic Maiden ng Xavian Sword. Pagkatapos, tahimik na hinawakan ng dalawa ang bulag na mamamana. Ang Mystic Maiden ay may solidong yin. Gumamit siya ng tunog upang lituhin ang mga pandaman ng mamamana at naglabas ng formation trap na matagal nang inihanda. Pagkatapos, hinikayat siya nito ng buhay upang patayin siya. Roar, hindi ako kumbinsido. Ayokong mamatay. Ang lalaki ay nagpakawala ng dagandong bago siya namatay, ngunit ang lahat ay ibinigay. Hinawakan ng Mystic Maiden ang busog at palaso, na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, tumingin, at napakilos. Ito ay ang RSH's Bow, ang prehistoric na banal na artifact. Hindi nakakagulat na napakalakas nito. Napatingin din dito si Alex. Mukhang nasira. Tumanggo ang Mystic Maiden. At sa kabutihang palad, kung hindi, matagal ka nang namatay. Gayunpaman, mayroon akong paraan upang ayusin ito. Sa sandaling ito, isang dagandong at isang Buddhist na himno ang maririnig mula sa nasirang templo. Kabanata 2550. Ano ang sitwasyon? May tao sa loob ng wasak na templo at isang Buddha cultivator. Si Alex at ang Mysterious Maiden of Nine Heavens, nakatatapos lang ng isang mahusay na labanan, ay medyo natarante nang marinig nila ang tunog na nagmumula sa nasirang templo. Binato ni Alex ang kanyang sarili ng ilang Zarvaco anteng-anteng. Kanina, noong binaril ng mamamana ang gintong kalasag gamit ang malademonyong pulang palaso, talagang napakaraming malakas na enerhiya ang ipinadala sa kanyang katawan, nanginginig at sumasakit ang mga buto. Ito rin ay dahil mayroon siyang divine bone ni Ymir sa kanyang katawan. Kung hindi, kung ito ay ibang tao, ang mga buto ay nanginginig. Damaloy ang itim na bagay sa mga buto ni Alex. Mabilis na gumaling ang sugat. Sinulyapan niya ang mga bangkay sa lupa at sinabing, masyado kang kumilos. Ang huling lalaking ito ay dapat na iniwang buhay. Bumantong hininga ang Mystic Maiden, siya ay may napakarumi na bibig. Sagot ni Alex, ang danggi ng bibig ng lalaking ito, pero iyon lang ba ang pakialam mo? Sa tingin mo ba makakapanganak tayo ng isang lalaki? Ikaw ang mangganganak, galit na sagot ng mistikong dalaga. Ah, okay, mangganganak na ako. Pumayag naman si Alex, dahil ayaw niyang makipag-away sa ganitong uri ng hindi malusog na isyo. Tumingin siya sa loob ng nasirang templo. Sa sandaling ito, parang ang hangin at alon. Walang nangyari. Gusto ko talagang malaman, ano ang sitwasyon sa loob. Sabi ng Mystic Maiden, is that even a question? Dapat ay ang mga tao ng Olympus Tribe sa loob. Ang mga nasa pintuan ay mga kampan lamang na hindi man lang makapasok sa pangunahing pintuan ng nasirang templo. Hindi pwede. Nagulat si Alex. Kamangha-mangha rin ang lakas ng iilan na iyon. Kung hindi dahil sa talento ng Mystic Maiden na talagang makapangyarihan, kasama ang katotohanan na ang kanyang lakas ay bumuti ng mabilis sa nakalipas na kalahating taon o higit pa, maaari rin siyang umatake sa malapitang labanan. Sa pagkakataong ito, mag-isa na itong haharapin ni Alex. Ito ay malamang na magtatapos sa masama. Sa oras na ito, muli, ang mga tunog ay nagmula sa wasak na templo. This time, tunog ng usapan. Isang lalaki ang sumisigaw, "Log race, pasok ka kaagad." Bulong ni Alex at tinanong ang Mystic Maiden, sino si Log race? Sinipa ng Mystic Maiden ang bangkay sa lupa. Siya dapat. Mabilis na nagsama ang dalawa. Noong una ay gusto nilang tumakas. Pagkatapos ng lahat, ang mga kampan sa labas ay mga boss ng earthly immortals. Hinala nila ang namatay na si Log race ay isang heavenly immortal. Ang nasa loob ang pinakamakapangyarihan. Kapag nasa loob na silang dalawa, tiyak na mamamatay sila. Gayunpaman, sa oras na ito, narinig ni Alex ang boses ng isang matandang monghe sa kanyang isipan, Amataba Buddha, mayroon kang tadhana sa aking sekta ng Budista.
Mayroon akong isang Grand Buddha na pagkakataon dito upang ibigay sa iyo. Hindi ito makuha ng mga dayuhang magnanakaw. Kailangan mong mabilis na pumasok para tumulong. Natigilan si Alex. Nalaman niya na siya at ang lumang monghe ng wasak na templo ay tila nagtatag ng ilang uri ng misteryosong espiritual na koneksyon at maaaring maabot ang komunikasyon sa pamamagitan ng misteryosong nasirang templong ito. Agad naman itong tinalakay ni Alex sa Mystic Maiden. After that, he answered, "Anong chance? Matandang monghe, sinusubukan mo akong bitag." Tama. Ang lalaking nakikipag-away sa iyo sa loob ay hindi mabilang na mas malakas kaysa sa akin. Gusto mo ba akong maging kumpe ng kanyan? Ang matandang monghe ay nababalisa at paulit-ulit na itinanggi ito, na sinasabing ito ay isang tunay na pagkakataon na may kaugnayan sa Derayenji Temple. Tila magulo ang labanan sa loob. Matapos ihayag ito ng matandang monghe, walang tunog mula sa loob. Pagkatapos noon, sunod-sunod na sumisigaw ang isa pang tao, na humihiling sa kanyang nakababatang kapatid na si Loggrace na magmadaling pumasok para tumulong. Sa kasamaang palad, ang nasirang templong ito ay tila may makapangyarihang hangganan, na ganap na sumasangga sa tanawin sa loob. Kahit na ginamit ni Alex ang kanyang X-ray vision, hindi niya makita ang sitwasyon sa loob. Nag-isip sandali ang mistikong dalaga at tinapakan ang kanyang paa. Anong kinakatakutan mo? Ang tagumpay ay nakasalalay sa mga detalye. Dahil pagkakataon mo na ito, hindi ba nakakahiya na itulak ito palayo? Pumasok ka. Walang awa si Alex. Okay, pasok ka. Hinubad niya ang itim na damit ng bangkay sa lupa at isinuot. Tama lang ang sukat, at sa unang tingin, hindi ito isang mortal na produkto. Ang kalidad ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa alisa ng Galaxy Nova. Maaari nitong gawing mas malaki ang kapangyarihan ng kaluluwa at pagsasanib ng buto. Siyempre, ang pangunahing bagay ay ang depensa ay napakahusay. Forget what they doing, keep on doing.